Magandang araw Pilipinas at narito ang pinakamahalagang balita ngayong araw May 21, 2026. Ako ang inyong likod, Ricky Rivera at ito ang inyong komprehensibong pagbabalita. Ngayong araw, posibleng magsimula sa Hunyo 6 ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ng Ombudsman na nasa preliminary investigation stage na ang kaso laban kina Martin Romualdez at Chis Escudero. Ibinasura naman ng Korte Suprema ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa posibleng aksyon ng ICC. Naghihintay naman ng utos mula DOJ ang PNP kung aarestuhin si de la Rosa. Sa Davao City, isang patay habang dalawa pang nawawala matapos ang trash slide sa landfill. Mag-aay ng kaso ang Department of Agriculture laban sa mga opisyal dahil sa umano'y mga hindi natapos na farm-to-market roads. At sa sports, dinomina ng Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa Game 2 ng Western Conference Finals. Tutok lang kayo. At dito po sa ating mga pangunahing balita, posibleng opisyal lang magsimula sa Hunyo 6 ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang magiging isa ito sa pinakamainit at pinakamakapanganib na political confrontation sa kasaysayan ng bansa, lalo na't lalong tumitindi ang hidwaan sa pagitan ng kampo ni Duterte at Marcos. Kabilang sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente ang umano'y maling paggamit ng confidential at public funds, unexplained wealth, abuse of power at pagbabanta umano laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal. Mari namang itinatanggi ni Duterte ang mga paratang at sinasabing bahagi lamang ito ng political persecution laban sa kanya. Ayon sa mga political analysts, maaaring magtakda ang impeachment trial na ito ang direksyon ng 2028 presidential elections, lalo na't nananatiling makapangyarihang political figure si Sara Duterte. Kapag nahatulan, maaari siyang permanenteng ma-disqualify sa anumang pampublikong posisyon. Habang papalapit ang trial, lalong umiinit ang usapin sa Senado dahil sa pabago-bago ng political alliances at pag-usbong ng mas malalakas na pro-Duterte blocks sa loob ng kapulungan. Samantala, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na nasa preliminary investigation stage na ang investigasyon laban kina Martin Romualdez at Chis Escudero. Kaugnay ito ng mga aligasyon hinggil sa flood control projects at posibleng plunder-related complaints. Ay kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hinihintay na lamang ang mga counter affidavit bago tuluyang umusad ang proseso ng investigasyon. Dumating ang kasong ito sa gitna ng tumitingding political tension dulot ng impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte at ang lumalalim na hidwaan sa pagitan ng iba't ibang political camps. Sa ngayon, wala pang napapatunayang kasalanan laban kina Romualdez at Escudero at patuloy nilang itinatanggi ang mga paratang. Samantala, patuloy namang umigting ang legal na pressure laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ibinasura ng Korte Suprema ang kanyang petisyon para sa temporary restraining order laban sa posibleng pag-aresto kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito ng mga aligasyon ng crimes against humanity na konektado sa war on drugs nung siya pa ang hepe ng Philippine National Police. Matatandaan nagkaroon ng tensyon kamakailan sa Senado matapos ang ulat na pansamantalang nagtago si De La Rosa habang pinag-uusapan ang posibilidad ng pagpapatupad ng warrant ng ICC. Samantala, sinabi ng Philippine National Police na naghihintay pa sila ng legal guidance mula sa Department of Justice bago magsagwa ng anumang aksyon laban kay Senador De La Rosa. Nauna nang sinabi ng Office of the Solicitor General na wala umanong legal impediment o hadlang sa pagpapatupad ng ICC warrant. Ayon sa mga observers, hindi na lamang ito simpleng legal issue, kundi isa ng malaking political test para sa Administrasyong Marcos. Patuloy ding nakatutok ang international community sa kaso dahil bahagi ito ng mas malawak na investigasyon ng ICC sa mga drug war killings noong nakaraang administrasyon. Sangayon sa Pulse Asia at sa isang bagong data analyst na nagsasabing ang lumalaking distrust o kawalan daw ng tiwala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ay sumasalamin sa lumalalim na class divide sa bansa. Ayon sa pagsusuri, mas mataas ang dissatisfaction sa mga lower income sectors na mas direktang naapekto ng inflation, mataas na presyo ng bilihin at economic uncertainty. Babala ng mga political analysts, maaaring magdulot ito ng mas matinding political polarization habang papalapit ang impeachment trial at ang 2028 elections. Sa regional news, isa po ang nasawi habang dalawa pang nawawala matapos ang trash line sa isang landfill sa Davao City. Patuloy ang search and rescue operations habang iniimbestigahan ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng pagguho ng tambak na basura. Sinusuri din ngayon ang safety protocols para sa mga waste workers at scavengers sa nasabing lugar. Samantala mag-ahay daw ng kaso ang Department of Agriculture laban sa ilang opisyal ng DPWH at lokal na pamahalaan sa Davao Occidental dahil sa umano'y hindi natapos at substandard na farm-to-market road projects. Ayon sa DA, maraming proyekto ang di nakatulong sa mga magsasaka kahit may inilahan ng pondo. Iginit ng ahensya na kailangang managot ang mga responsable upang maprotektahan ang pondo ng bayan at ang kapakanan ng mga magsasaka. At dumako po naman tayo sa sports. Tinalo po ng Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa Game 2 ng NBA Western Conference Finals. Nagpakitang gilas ang Thunder sa opensya at depensa upang lalo pang palakasin ang kanilang momento sa serye. Ayon sa basketball analyst, patuloy na umahanga ang marami sa batang core ng Oklahoma City habang hirap namang makasabay ang Spurs sa mabilis na transition plays at perimeter shooting ng Thunder. Abangan ngayon ng mga fans ang susunod na laban na maaaring maging turning point ng nasabing serye. At yan ang mga pananging balita ngayon sa CPH TV. Para sa tuloy-tuloy na updates tungkol sa impeachment trial, ICC developments, pambansang politika at sports, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin ang notification bell dito po sa aming YouTube channel. Ako po ang inyong lingkod, Ricky Rivera. Maraming salamat sa panonood. Magandang araw, Pilipinas!